See you later. Yan. Tara mga kabeheros, after naming matulog, hindi kasama si Jam kasi sumasamba pa siya. Ako na muna maglalakad-lakad sa baba. Kasi baka magdilim na. Hindi ko mapakita sa inyo yung itsura ng sapa. Papakita ko sa inyo yung sapa kung ano yung itsura niya kapag maliwanag pa. At malamig pa rin. Kaka-check ko lang ng temperature. It's 19 degrees. Ay, 21 degrees. 19 kanina. 21 na. Ito yung Sapa Station. Tingnan mo, daming tao dito. Malaki picture sila. Tapos ito yung kagabing amphitheater nila. Ayan. Ito siya sa liwanag. Maraming mga nakatambay dito, mga naglalaro. Ayan, mga lalaki, mga nag-football. Tapos may stage dito. Dito sa mga concerts. Tapos, yun yung Catholic Church. Pupunta natin ngayon yan. Okay, tara. And this is the Catholic Church. Ayan. Ang ganda dito sa Vietnam, marami din silang churches at hindi lang ito sambahan ng mga Katoliko or mga Christians, kundi nagiging tourist attraction din siya ng mga turista. Ngayon pasukin natin yung gilid na loob dito ng simbahan kung ano yung meron. Ito yung gilid ng simbahan. Ganda. So yung mga kabeheros, dahil Katoliko tayo, pumasok tayo sa loob at nagpray tayo kahit paano. Nagpray tayo at pasalamat tayo sa isang ligtas na pag-travel, isang ligtas na paglalakbay dito sa Sapa. At dahil nga ang mga Pilipino, majority sa atin ay mga Katoliko, kaya yung mga turistang pumapasok dito ay halos mga Pilipino kasi narinig ko sila nagkatagalog. Galing lang. So ito yung buong complex ng simbahan. Tapos itong place na to, itong hotel na to, tapos may mga pine trees. It reminds me of Camp Janhay. Kasi meron sa Camp Janhay na ganyan hotel, di ba? Kalimutan ko na ano yung pangalan. Pang mayaman kasi yung kaya di ko alam. Tapos ito sa kabila na kanilang amphitheater, sa kabilang kalsada lang is meron ganito. Ayan, mga designs, about New Year. Kahit April na, New Year pa rin sa kanila. Well, actually okay lang din naman yan kasi dagdag attraction din yan dito sa lugar. Na gusto mag-celebrate pa rin ng New Year. Ayan. Okay, may Christmas tree po. Tapos meron ditong rice terraces. Hindi siya Bukawi rice terraces, hindi siya Banawi rice terraces, kundi Sapa rice terraces. Okay, so mga kabeheros, dito tayo ulit sa amphitheater at magpapahinga na. Ayan, marami na nakatambay kasi gabi na. Actually, it's 6:20 na dito ngayon. So meron akong konting realization lang about sa pag-travel. Ang para sa akin lang, masabi ko lang, hanggat kaya nyo, mag-travel lang kayo. Kasi ako, kahit paano kaya ko pa naman mag-travel. Kaya nga, kapag meron ako mga extra time sa school namin, tulad ng bakasyon, yung April, October, ginagawa ko ng paraan niya para makapag-travel. Kasi yun na yung escape plan ba? Para layasan, para matakasan ng mga stress sa buhay. So ayun, kung kaya nyo naman, at hindi naman porket
mag-travel ibang bansa na kaagad, pwede nyo naman kayo mag-travel sa lugar ninyo, sa local, tulad ko. Pag nasa Pilipinas ako, nag-travel ako. Sa local lang din, like last time sa Baguio, Baguio, Dingalan, ganoon lang. Hindi na yung porket sinabing travel is abroad na kagad. Ang travel is para sa lahat. At ang travel ay para sa kahit saang lugar na gusto nyo puntahan, travel na yun. Okay? So gusto nyo palimbawa, taga Bulacan ka, gusto mo pumunta ng Laguna, pumunta ng Bulacan, travel na yan. Basta i-enjoy nyo lang ang every moment ng pamamasyal ninyo. At kasi hindi lang kasi yan basta travel eh. Ang travel kasi is para may matutunan ka rin sa lugar na mapupuntahan mo. Culture, history, ayan, lahat na yan. Okay? Saya kung kaya nyo pa mag-travel, tara, travel na kayo, samahan nyo ako. Oops, ang Sapa ay tinatawag din palang the city in the fog. Ayan, Sapa, the city in the fog. And to end this vlog ngayong gabi ay bumili ako sa convenience store ng C2 ulit. Kasi na-miss ko talaga C2. Ano to? C2 Freeze Flavor Icy Mint Lemon. Ayan. For 12,000 dong. We're back mga kabaheros at kasama ko na si Jam. Tapos na siyang sumamba. Ngayon kami mga aming kakain ng dinner kasi this is our last night na dito sa Sapa. Kaya gawin nating special. Pero mura pa rin syempre, mas mura. Kakain kami ng ice cream mamaya. Sana bukas pa yung mixu. Kasi gusto namin yun. Tara, let's go. Sa part na to may mga bilihan ng mga souvenirs. May mga bags, tela, unan, wallet, walay. Sa hagdan yan. Dire-diretso. Kami napatpat sa isang kainan na kami lang tao. Doon sana kami doon sana. Kaso bukod sa maraming tao, maligalig yung mga nag-serve. Ayaw kami pansinin. So dito lang kami. Dito naman, babago naman yung nagluluto. Ayan. Dalawa lang kami kakain. At okay lang yan, basta masarap. Yan, in-order ko noodles, chicken noodles, tapos si Jam yung banh mi. Yo, sarap! Nag-order din ako ng ganyan, buncha. Sarap yan. Come on, let's eat! Yan. Sa pamamalagi namin ni Jam dito, nakakain ako ng na beef, pork at saka chicken. For me, mas gusto ko yung pork. Sunod yung itong chicken. Tapos last yung beef. Ewan ko ba yun? Dahil sa amoy siguro, kaya ayoko ng beef. Sabi ko kasi, may karne ng kabayo. And para sa aming panghimagas, dessert ni Jam, bibili kami ng ice cream dito sa Mixu. Let's go! And ito yung aking nabili, hindi siya ice cream kundi milk tea.
brown sugar milk tea for 25,000 dong. Tara, let's go home na.